kasalukuyang kampanya kontra droga ng pamahalaan, itinuturing na tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pinakamalaking drug bust sa Batangas kahapon. Biktima ng labas kasa scheme sumugod sa Campo Crame para humingi ng tulong. Strait of Hormuz, irerekomenda na rin ng Department of Migrant Workers na ilagay sa high-risk area. 4 na tripulante na nasa kamay ng Iranian government inaasahang mapapalaya sa lalong madaling panahon. 3 driver na sumama sa transport strike, inimpound ng LTFRB ang pinamamasadang jeep. Kamara, formal nang maglulunsad ng investigasyon kaugnay ng umano'y secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sumugod sa Campo Crame ang mga biktima ng labas kasa scheme. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, ginamit ng sindikato ang dokumento ng mga biktima para makapaglabas ng mga sasakyan sa kasa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nag-start po to nung inalok po ako na kung gusto ko daw po na extra income. Magkakaroon daw po kami ng 10K commission pag nailabas po yung coaches. Problemado ngayon ang magkakabarangay na ito sa isang lugar sa Maynila matapos na mabiktima ng labas kasa scheme. Kwento ng mga biktima na gamit ng sindikato ang kanilang pangalan, ID at mga dokumento para sa pagluloan ng kotse. Ngunit ang niloan na sasakyan, hindi nila nahawakan o nakita man lang. Yung agreement po kasi is kami po ang ipapangalan sa kotse para mailabas po sa Toyota. Tapos po, yung kakilala daw nila, yun daw po yung gagamit. Tapos ipapasok daw po sa Grab. Tapos ang Grab ang magma-monthly. Kasi parang magiging business daw po. Wala din umanong ipinangako sa kanilang kita buwan-buwan. Ang tanging ibinigay lang sa kanila ay ang 10,000 piso na komisyon para sa paggamit ng kanilang pangalan. Sinabi ni alias Maria, apektado na sila ng pangyayari dahil sila ang pinupuntahan at sinisingil ng mga car dealer. Ang iba sa kanila, binantaan pang kakasuhan. Pabalik-balik po yung Toyota sa amin. Tapos ang sabi, tinatanong po kung nasan yung kotse, saan nakapark, bakit anong nangyayari sa kotse, ba't hindi nababayaran. Hindi po namin masagot kasi hindi po namin nakita yung kotse, wala po sa amin. Kwento pa ng mga ito, nag-recruit pa sila ng ibang kakilala para maka-loan din ng kotse sa pagkakalang legal naman ito. Nagtiwala rin po kasi ako kasi kumpare ko po tapos hindi naman po iba sa amin. Ang pangako po niya is hindi kami mapapahamak. Na safe po. Kasi yun din po yung tanong ko sa kanya bago ko pinasok to. Sabi ko, safe naman to, di ba? Wala naman itong magiging problema. O daw, wala daw pong magiging problema. Kaya nagtiwala po ako. Ganon din po sa mga naipasok ko. Kasi yung mga pinasok ko pong tao, hindi rin po iba sa akin, mga kumpare ko din po. Na nangangailangan din. Kaya sabi ko, akala ko makakatulong ako, pero basta pa sa mapa po. Ayon kay Highway Patrol Group National Capital Region Chief Police Colonel Neil Francia, hindi na bago ang naturang modus. Sa katunayan, mayroon na silang tinututukang suspect ukol dito. Driver ng asawa ng mayor dito sa Metro Manila, isa yun sa nagpapasalitate doon sa para mag-release. Sino may contact sa Yes. car? Pati yung mga victims, siya rin. Hindi natin mapailan muna basta-basta. Except yung mga victim. Nabanggit pa siya ng mga victim? Yes. Ilan ang nagbanggit sa kanya, madami? Marami dito, yung 8 ata yung nandito nung last month. Paalala ng PNP-HPG sa publiko, surihing mabuti kapag may nag-aalok ng mabilisang car loan o maging ang mga nagbibenta ng murang sasakyan. Ugaliin ari ang mag-check sa LTO, HPG at surihing mabuti ang mga nakakatransaksyon upang hindi mabiktima ng mga sindikato. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ilulunsad ng Kamara ang investigasyon kaugnay ng kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon sa isang House leader, isasagawa ito oras na mag-resume ang regular session ng House of Representatives. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tutugunan ng liderato ng Kamara ang panawagan ng ilang kongresista na imbestigahan ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, aaksyonan ng Kamara ang hiling ni Assistant Majority Leader Jay Kong-hun na tingnan ang sinasabing kasunduan dahil sa posibilidad na pagtataksil ito sa bayan ng dating Pangulo. Isasagawa ang pagdinig sa resumption ng session na nakatakda sa April 29. Bukod kay Representative Kong-hun, naghain din ng bukod na resolusyon ang Makabayan Bloc lawmaker, House Deputy Minority Leader Franz Castro, kaugnay ng umano'y secret deal ni na dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa ni Dalipe, sumang-ayon ng iba pang House leaders kaugnay ng mga panawagan dahil sa implikasyon ng anumang kasunduan sa Philippine sovereign rights. Gayunman, aminado si Mandaluyong Representative Neptali Gonzales II, Chairman ng House Special Committee on the West Philippine Sea, mahirap tukuyin kung sino ang ipatatawag sa pagdinig lalo na't wala namang opisyal na dokumento kaugnay ng nasabing kasunduan. Samantala, iginiit ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na hindi maaaring ituring na seditious o disorderly conduct ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga polisiya ng administrasyon na anyay nagpapaigting ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa nito ang pahayag matapos balaan ng kapwa kongresista sa posibilidad na maharap ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics. Ilang mambabatas din ang nagsabing maaaring ikonsiderang sedisyon ang mga pahayag ni Congressman Alvarez. Subalit ayon kay Alvarez, ang pahayag niya ay kasama sa karapatang protektado ng konstitusyon na malayang pamamahayag at mapayapang pagpupulong. Kinundin na naman ng mga leaders sa Kamara ang mga pahayag ni Alvarez at nanawagan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang pagsasampa ng legal na kaso upang mapapanagot ang Davao del Norte representative at maiwasan ang anumang pagtatangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla ang pag-iimbestiga sa mga pahayag ni Davao del Sur Congressman Pantaleon Alvarez laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Remulla, kanilang aalamin kung maituturing na inciting to sedition, sedition o rebellion ang mga naging pahayag ng kongresista. Samantala, mariin namang tiniligsan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang panawagan ni Congressman Alvarez sa AFP. Sa isang pahayag, giniit ni Secretary Teodoro na mananatiling tapat ang AFP sa liderato ni Pangulong Marcos Jr. alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Anya, walang saysay ang anumang hakbang na sumuporta sa partisan agenda, lalo na kung layon lamang nitong sirain ang ating national interest. Naniniwala ang isang senador na parte lang ng estratehiya ng China ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Samantala, pag-uusapan naman muna ng mga senador sa isang pulong kung dapat bang isa publiko ang gagawing pagdinig sa Senado kaugnay ng naturang kasunduan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I really believe so that it's just a plain simple propaganda of the Chinese government. Ako, wala akong kaduda-duda that this is part of their plan. This is part of their strategy. So, let's not fall into their traps. Propaganda ng China. Ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, kasama ito sa stratehiya ng China para pag-away-awayan ng mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. No one believes it is binding. I mean, all of us know that it's void. Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous and I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito.
there is no shred of document. Clearly, they want us na mag-away-away, they want us na ma-divide tayo, and it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Lahat nagsasalita na, lahat biglang naging eksperto, no? Kaya panawagan niya maging sa mga kapwa niya senador magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea at magkaroon din ng gobyerno ng master plan sa pagtugon sa issue. No, kayo na rin nagsabi, hindi lang sa social media, hindi lang bloggers left and right, even politicians, even those who have influence and power in governing this nation, kasama sa mga na-ooperate, whether knowingly or wittingly or unwittingly. I'm begging and appealing to all concerned stakeholders. Let us put our acts together and be Filipinos. For one time lang, magkaisa po tayo dahil dambuhala itong kalaban natin. Ang nakakainggit sa kanila is lahat. If you do this, may strategy na sila. If you take this path, may strategy na sila. So, I pray na meron na rin tayong ganon. Ayon kay Senator Villanueva, hihilingin niya kay Senate President Juan Miguel Migzubiri na pag-usapan muna ng lahat ng mga senador sa isang caucus kung sa isang public hearing o executive session gagawin ang panukalang imbestigahan ng Senado ang sinasabing gentleman's agreement. Anya, may mga ilang senador kasi ang nagpahayag ng agam-agam kaugnay nito. It's a part of national security. Habang nagsasalita tayo ngayon sa harap ng camera, alam natin na may mga nakikinig po dyan. Alam natin na ang bawat galaw ng pamahalaan pinagmamatyagan. Magbabalik ang sesyon sa Senado sa April 29 kung saan mayroon na lamang 4 na linggo ang mga senador bago mag-Sine-Die adjournment. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy o spokesperson ng Philippine Navy for the West Philippine Sea. Partikular na sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panatag Island at Lawak Island. May iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary. May iba namang naglalayag o nagpapatrolya. Wala namang nakitang agresibong aksyon sa mga Chinese vessel na ito. Our own monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. This is composed of PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. Pananatilihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon, bunsod pa rin ng matagumpay na pagkakasabat ng nasa 13.3 billion pesos na halaga ng iligal na droga sa bayan ng Alitagtag, Batangas kahapon ng umaga. Samantala, naniniwala naman si PBBM na hindi ginawa sa Pilipinas ang mga nasabat na shipment ng shabu. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Nagbunga ang intel-driven operation ng Alitagtag Municipal Police Station matapos na maharang sa police checkpoint sa barangay pinagkrusan ng isang van na may lamang kulang 2 tonelada ng shabu na may tinatayang halaga na 13.3 billion pesos. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa tagumpay na operasyon, hindi anya dapat pangbaguhin ang kampanya kontra droga ng pamahalaan. No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. Ipinagmalaki rin ito na walang namatay sa naturang operasyon. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Ipinagutos ng DILG na maging maayos ang isinasagawang inventory ng mga nasabat na droga. Ngunit naniniwala ang Pangulo na hindi ito ginawa sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas.
Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Sa inilabas din anya na resulta sa isinagawang pagsusuri, mataas ang kalidad ng naturang iligal na droga. Kaya aalamin nila kung saan nagmula ito upang mabantayan at hindi makapasok pa sa susunod. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Pagtitiyak pa ng Pangulo na iimbestigahan ang mga posibleng kasabwat sa drug shipment. Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas ay magbibigay ng nasa 100,000 pisong reward money para sa mga operatiba sa pangunguna ni Police Major Luis De Luna. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanggang sa taong 2025 na lamang pagkatapos ng unang parliamentary elections, ang Bangsamoro Transition Authority o BTA na naatasang gumawa ng mga batas at magpatupad ng mga programa para sa normalization sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., magpapatuloy pa rin ang normalization, kabilang na ang peace process kahit nagkaroon na ng halalan sa BARM. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung sino man po ang manalo dun sa BARM election, tuloy-tuloy po yung Bangsamoro peace process. Hindi natatapos sa halalan ang peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang ito sa normalization o proseso ng pinapangarap na makabalik sa maayos at mapayapang pamumuhay ang mga mamamayan ng Bangsamoro na apektado ng kaguluhan. Ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, bagamat mawawala na ang Bangsamoro Transition Authority o BTA pagkatapos ng unang parliamentary election sa May 12, 2025 sa BARM, magpapatuloy pa rin ang peace process kabilang na ang decommissioning o pagbababa ng armas at reintegration ng Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants. Binigyang diin ni Galvez, ito ang pangako ng gobyerno. Gusto ng Pangulo na may eleksyon para magkaroon ng pananagutan ang mga mahahalal na opisyal. Ang po ng ating mahal na presidente ay magkaroon po ng election para magkaroon po talaga tayo ng full legitimacy ng BARM. At the same time, meron po tayong accountability. Dagdag pa nito, ipatutupad pa rin ang ibang normalization program gaya ng socio-economic aspect para sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Pupulungin ng Department of Agriculture ang lahat ng gobernador at ang Chief Minister ng BARM para sa komprehensibong programang pang-agrikultura sa rehiyon. Ngayon pong 2024, 2025, we will make it a banner year for BARM kasi talagang lahat po ng mga socio-economic projects, especially po yung agriculture, kasi 70% agriculture po tayo, ay ipapa-implement po ng ating mahal na presidente. Samantala, nang hinga ng reaksyon ang Commission on Elections sa panawagan na palawigin ng 3 taon ang Bangsamoro Transition Authority, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, political ang isyong ito. Yan pong desisyon tungkol sa pag-extend, wala po sa COMELEC yan. Yan po ay nasa sa political authorities ng ating pamahalaan. As far as the COMELEC is concerned, mahirap i-presume na hindi matutuloy. Sa part ng COMELEC, pinaghahandaan namin. Para sa COMELEC, kung sila ang tatanungin, tuloy na ang unang parliamentary election sa BARM. Sa katunayan, minadali nila ang pagpapasa ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Election Code ng Bangsamoro. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakausap na ng 4 na tripulanteng Pinoy na kabilang sa crew ng container ship MSC Aris na kinubkob ng Iranian forces ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Irekomenda naman ng Department of Migrant Workers sa International Bargaining Forum na ilagay na rin sa warlike zone o high-risk area ang Strait of Hormuz kung saan binihag ng Iran ang nasabing barko. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. The recent update is as of midnight last night, they managed, the 4 families of the seafarers managed to directly communicate via video call with their loved ones on board.
Nasa ligtas at maayos ng kalagayan ang 4 na Pilipino na kabilang sa 25 tripulante ng Portuguese container ship na MSC Aris na kinubkob ng Iranian government nitong Sabado. Nakausap na rin ng mga ito ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Kumakain ng maayos at nakaka-duty pa rin sila sa barko. The 4 seafarers said they are fine, they are safe, and they also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released. Not just exactly know where or not just know exactly when. Kaya naman umaasa ang Department of Migrant Workers na mapapalaya na sa lalong madaling panahon ang 4 na Pilipino. Nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs na siyang kausap ng pamahalaan ng Iran tungkol sa kalagayan ng mga tripulante. Dito sa Iran, we don't characterize it as a hostage situation kasi it's the Iranian government with the custody, holding custody over the 4 seafarers. So kaya nga ang sinasagawa ngayon is pag-usap sa Iranian government to release them and to send them home. Ang Iran ang siya ring tumutulong sa Pilipinas para mapalaya ang 17 tripulante na hinostage naman ng Yemen Houthi rebels noong nakaraang taon. Samantala, ilalapit ng DMW sa International Bargaining Forum na isailalim na rin sa high-risk o war-like zone area ang Strait of Hormuz, gaya ng Red Sea at Gulf of Aden. Ito na ang pangalawang insidente ngayong taon ng pagharang ng barko na may sakay na Filipino crew. January 11 nang kinubkob din ang oil tanker na St. Nicholas na may 18 tripulanting Pinoy na pinalaya din kalaunan. Yeah, and we're forwarding a recommendation as well to the International Bargaining Forum to declare the Strait of Hormuz as a high-risk area. Kapag isinailalim sa high-risk ang isang lugar, dodoble ang magiging sahod at benepisyo ng isang tripulante kung papayag itong maglayag sa lugar na may banta. Pero mas mainam pa rin na gamitin ang right to refuse. Maaaring i-download ang form na ito sa Facebook page ng DMW. Mayroon din ito sa lahat ng manning agency at seafarers group. Nakasaad dito na bawal i-discriminate ang mga tripulante na nag-avail nito. Sa ngayon may naitala ng 25 tripulante na ginamit ito upang tumangging maglayag dahil sa panganib sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Maven Carrizo mula sa Perth, Australia. Magandang hapon, Maven. Nagkaroon ba ng mga paghihigpit sa seguridad dyan sa Australia kasunod ng nangyaring mall stabbing incident kamakailan? Yes, June, magandang gabi rin dyan sa inyo, ano? Dalawa nga dun sa mga biktima ng stabbing incident dito sa Sydney ay security guards. Noon din namang nakaraang February din ngayong taon, isang 30-year-old na security guard din ang namatay dahil naman sa pambubugbog sa isang pub sa Sydney. So talagang dumadami yung mga ganitong insidente, kaya dahil dyan, pinag-uusapan ngayon kung talaga bang may sapat na proteksyon at kapangyarihan ang mga security guard upang mapanatiling ligtas ang publiko, miski na rin ang kanilang mga sarili. Ayon kay New South Wales Premier Chris Minns at ng Centre Group, inoobserbahan ngayon at sinusuri yung mga kumpanya na nagpapatakbo ng Westfield Shopping Center sa buong Australia towards safety and security. Nagsalita rin si Scott Taylor, isa siyang security consultant, at sabi niya they will require additional regulations, pati ng mga trainings at pati na rin ang dagdag sahod at dagdag access sa iba't ibang protective equipments. Pero idiniin niya na ang pagiging armado, kumbaga yung may mga barel kagaya sa United States, ay hindi solusyon. Maybe ibig bang sabihin ang mga security guard sa mga establishmento dyan sa Australia ay hindi nagsusukbit ng baril o nagbibitbit ng baril sa kanilang duty? Meron din naman yung ilan na may mga naarmado din.
Pero kung mapapansin mo dito kapag lumibot ka sa mga malls, kagaya dito sa Western Australia, yung mga guards kasi hindi kagaya sa Pilipinas na nasa mga entrance ng mga malls. So yung mga guards dito, usually civilians. Yung mga armado, yan karaniwan hindi mo makikitaan ng mga armas. Alright, maraming salamat. Maybe ibigay mo ng iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpulong na kahapon ang War Cabinet ng Israel upang talakayin ang ginawang pag-atake sa kanila ng Iran. Wala pang inilabas na detalye kaugnay sa mga gagawing hakbang, ngunit tiniyak ng Israeli Defense Force na tutugunan nila ito. Sinabi ng isang tagapagsalita ng IDF na gagawa nila ang anumang kinakailangan upang maprotektahan ang estado ng Israel at gagawin nila ito sa lalong madaling panahon. Sinimulan na ang pagpili sa mga jury o tatayong hurado sa kauna-unahang criminal trial ni dating US President Donald Trump. Ito ang balita ni Klein Sinka. We got a real problem with this judge. We have a real problem with a lot of things having to do with this trial, including the DA, because you go right outside and people are being mugged and killed all day long, and he's sitting here all day with 10 or 12 prosecutors over nothing. Nag-umpisa na ang makasaysayang criminal trial ng isang dating Pangulo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpili ng prosecutors at defense attorneys para sa 12-person jury na didinig sa kaso ng People of the State of New York laban kay Donald Trump. Kasama ng kanyang mga abogado si Trump sa Room 1530 ng Manhattan Criminal Court. Sinimula ng proceedings araw ng Lunes, April 15 sa pamamagitan ng debate na magkabilang panig sa ilang aspeto ng kaso, kabilang na kung anong ebidensya ang katanggap-tanggap sa korte at ano-ano ang mga tanong ng mga potensyal na juror o hurado. Lagpas sa kalahati ng 96 potential jurors ang dismiss matapos sasabihin hindi sila magiging patas at impartial sa kaso kinakaharap ni dating US President Trump. Samantalang ang iba, hindi sila makapagsisilbi bunsod na mga dahilang hindi na nila tinukoy at ang iba naman, excuse batay sa mga sagot nila sa isang questionnaire. Inaasahang tatagal ang proseso ng pamimili ng jurors na 1 linggo bago makapagpresenta ang magkabilang kampo para sa kaso. Naharap si Trump sa 34 state counts ng pamimeke ng business record na may kaugnayan sa panunuhol na abogado nito sa adult film star na si Stormy Daniels bago ang 2016 election. Not guilty ang inihaing plea ni Trump sa lahat ng kaso at ginigit na bahagi ito ng hakbang ng Democrats upang hindi siya makabalik sa White House. So I just want to thank you very much, but that I can't go to my son's graduation or that I can't go to the United States Supreme Court, that I'm not in Georgia or Florida or North Carolina campaigning like I should be. It's perfect for the radical left Democrats. That's exactly what they want. This is about election interference. That's all it's about. Kauna-unahan naman ang kaso sa 4 na criminal prosecutions na isinampa laban kay Trump. Samantala agad na isinantabi ni Judge Juan Merchan ang mosyon ng legal team ni Trump na tumangging hawakan ang kaso dahil sa employment ng anak nito sa isang consultancy firm na may kaugnayan sa Democratic candidates at progressive groups. Batay kay Merchan, walang batayan ng aligasyon. Pinaalalahanan naman ni Merchan si Trump na dapat ay dumalo ito palagi sa pagdinig ng korte at kung hindi, binalaan na maaaring arestuhin. Klein Sinka, UNTV News sa Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pagkakaloban ng Australian visa ang Frenchman na nagtangkang pigilan ang suspect sa Sydney Mall stabbing. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, sisiguraduhin niya na hindi magkakaroon ng anumang problema ang naturang lalaki sa pagre-renew ng kanyang visa. Sinabi pa ni Albanese na welcome manatili sa bansa si Damien Gerot sa isa ito sa mga nais nilang maging mamamayan. Isinailalim ngayon sa red at yellow alert status ang Luzon Grid bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Base sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagsimula ang red alert sa Luzon Grid kaninang alas 12 ng hapon na tumagal hanggang alas 4 ng hapon. Naka-red alert
din ang Luzon grid mula alas 6 hanggang alas 9 ngayong gabi. Habang naka-yellow alert naman kaninang 1 hanggang alas 2 ng hapon. Gayon din kaninang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At muling itutuloy mamayang alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, 19 na planta ng kuryente ang nagpatupad ng forced outages ngayong araw habang may 3 ang gumagana sa derated o mas mababang capacity. Samantala, isinailalim din ng NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid na nagsimula kaninang alas 2 ng hapon at tumagal ng hanggang alas 4 ng hapon. Gayon din ng alas 6 hanggang alas 7 ngayong gabi. 12 planta sa Visayas Grid ang nagpatupad ng forced outages habang may 5 power plant ang gumagana sa derated capacity. Agad namang nakipag-ugnayan ng Department of Energy sa lahat ng power supply stakeholders upang maibsan ang epekto ng yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid. Nagpatupad ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang mga lugar. Sa abiso ng NGCP, kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng rotational brownout ang Ilocos Norte, Isabela at Olongapo City. Gayon din ang ilang parte ng Cagayan, Batanes, Ilocos Sur, Baguio, Benguet, Nueva Ecija, Aurora, Quezon Province, maging sa Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, nag-abiso rin ang Meralco na may ilang mga lugar na kanilang sineserbisyohan ang posibleng makaranas ng rotational brownout ngayong araw. Kabilang narito ang area ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas at Quezon Province. Gayon din ang Metro Manila, partikular ang mga customer sa area ng Quezon City, Caloocan, Marikina, San Juan, Valenzuela, Pasig, Manila at Parañaque City. Ayon sa Meralco, posible lang tumagal ng 1 oras ng brownout depende sa availability ng supply ng kuryente. Itinanghal na kampyon ang Department of Agriculture Food Master sa Season 10 ng UNTV Cup. Tumanggap naman sila ng 3 million pesos cash prize na itutulong sa kanilang chosen beneficiary na Rosita Sulaiman Foundation. Ito ang balita ni JP Nunez. This 10th season as the Agri celebrates its first UNTV Cup championship. Isang comeback win ang ginawa ng Department of Agriculture Food Masters matapos tanghaling kampiyon sa Season 10 ng UNTV Cup kontra sa SSS Kabalikat sa kanilang do-or-die game sa PhilSports Arena kagabi. Unang nakapuntos ang SSS Kabalikat sa pamamagitan ng 2 free throw na naipasok ng kanilang forward na si Kervin McCoy. Nakuha naman ng DA Food Masters ang unang 2 puntos sa pamamagitan ng layup ni Elijan de Guzman. Nagpalitan lang ng lamang ang 2 koponan sa kabuuan ng first quarter hanggang sa magtapos ang score sa 25-21, lamang ng 4 ang DA Food Masters. Sa tindi ng sagupaan sa pagitan ng SSS Kabalikat at ng DA Food Masters para makuha ang championship title sa Season 10 ng UNTV Cup, ganito naman kalakas ang hiyawan ng mga taga-suporta ng 2 grupo dito sa loob ng PhilSports Arena. Sa second quarter ng laban, umabot pa sa 5 points ang lamang ng DA Food Masters pero nahabol ito ng SSS Kabalikat matapos ang 5-0 run na ginawa ng SSS Kabalikat. Subalit pagkatapos ng first half, pabor pa rin sa DA Food Masters ang laban sa score na 49-46.
Sa third quarter ng laban, lalo pang lumobo ang lamang ng DA Food Masters na umabot ng 17 points matapos maipasok ni Sherwin Silva ang kanyang 3-point shot. Natapos ang quarter sa score na 77-60. Lamang pa rin ang Food Masters. Naalagaan ng DA Food Masters ang kanilang kalamangan sa fourth quarter ng laban kung saan nahirapan ng makahabol ang SSS Kabalikat. Sa last 2 minutes ng laban, umabot sa 20 puntos ang lamang ng DA at nadagdagan pa ng 1 puntos na lamang sa final score na 101-80. Hinirang na MVP si Sean Ko na ayon sa kanilang head coach ay malaking factor sa Game 2 at Game 3 kaya nila nakuha ang kampyonato. Actually, hindi ko iniisip yun eh. Naglaro lang talaga ako. I just played my heart out. Gusto lang talaga namin mag-champion so hindi ko ina-expect to. Yung pumasa yung Sean Ko, nung Game 2, 28 points. Diba? So, ang laking factor. Yung momentum na punta sa amin nung Game 3. Nag-uwi ng 3 million pesos cash prize ang DA Food Masters na kanila namang itutulong sa kanilang chosen beneficiary na Rosita Soliman Foundation Incorporated. Thank you kay Lord God at binigyan kami ng opportunity na makapaglaro sa UNTV. Same time makuha namin championship. Lahat to binabalik namin sa kanya. Ito ay talent na pinakaloob niya. So sinusurrender namin sa kanya. Ang Rosita Soliman Foundation ay tumutulong sa pagpapagamot ng mga bata na walang butas ang puwet o imperforate anus. Bukod dito, nagsasagawa din sila ng mga feeding program sa iba't ibang lugar. Unang-una sa Department of Agriculture, maraming salamat. Napili nyo ang Rosita Soliman Foundation dahil kami po ang inyong beneficiary. Asahan nyo po na gagamitin po namin sa maganda at maraming bagay at marami po kaming matutulungan. Samantala, tatanggap naman ng 2 million pesos cash prize ang SSS Kabalikat na kanilang ibibigay sa kanilang chosen beneficiary na SSS Provident Fund. Sobrang dami ng matutulungan ito at madadagdagan yung tulong. Ang mga benepisyaro ng outreach ng Provident Fund ay yung mga anak at mga seniors na konektado dun sa Provident Fund, sa SSS community. Yan po yung mga anak ng security guards, anak ng janitors, ng utility, anak ng mga personnel. Yung mga hindi ganun matataas ang sweldo ay nabibigyan namin ng scholarship. Sa speech naman ni Kuya Daniel Razon na siyang nagpasimula ng Liga ng mga Public Servants, muli niyang inanyayahan ang lahat ng bumubuo ng UNTV Cup na muling makiisa sa mga susunod pa nitong season. Ibig po namin na kayo ay anyayahan sa mga darating pang taon. Sana kung paano ninyong sinuportahan ang 10 season ng UNTV Cup. Higit pa natin itong maipagpatuloy. Sa awa po ng Panginoon, nasa mahigit 50 milyong piso na ang naitulong ng UNTV Cup sa mga nangangailangan. Pinasalamatan din ni Kuya Daniel ang Members Church of God International na laging nakasuporta sa iba't ibang charity events para abutin ang ating mga kapwa na nangangailangan. Salamat po sa Panginoon sa patuloy ninyong pagsuporta. Mga kapatid, ikinararangal kong kayo'y aking mga kapatid sa pananampalataya. Umaasa po kami na mapatuloy kayong susuporta sa isang mabuting adhikain na ating maipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa lahat ng ating mga kapwa-tao. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong pampasaherong jeepney ang na-impound sa ikalawang araw ng tigil pasada at kilos protesta ng grupong Manibela. Ngunit paliwanag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, kolorum o di kay out of line ang mga ito kaya nila inisyuhan ng ticket at kalaunan ay na-impound. Ito ang balita ni Jed Resina.
obstruction, impoundable, sir. Mag-aaral naman din tayo ng batas trapiko din. Bahagyang nagkagirian ang mga nagpoprotestang jeepney driver at mga pulis sa kilos protesta kaninang umaga sa Welcome Rotonda. Ito ay ang 3 jeep na kasama sa ikalawang araw ng transport strike matapos bigyan ng violation ticket dahil umano sa obstruction. Ayon sa isang natikitan, paalis na ang grupo nila sa lugar nang magkaroon ng tensyon sa pagitan nila at ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Paalis kami, nihintay namin yung kasama namin. Tinatawag ko lang eh. Yung tayo, di ba, hinihintay natin bumaba na tayo. Pagdating dito, titikitan. Bago! Kwento niyo po, paalis na ba dapat kayo? Opo, bumababa na kami. Sasakay na kami pag naka-hold sa sakyan ko. Ayon sa transport leader na si Marval Buena ng grupong Manibela, isa umano itong panggigipit sa hanay nila. Kakapalan ng mukha ito. Isipin mo, paalis na kami. Paalis na tayo. Dito pa tayo tinikitan. Hindi naman impoundable yung violation, sir eh. Hindi siya impoundable, sir. Obstruction, ayun sir. Obstruction, may ticket na. Paliwanag naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na bukod sa obstruction ang 3 jeep na sumali sa transport strike ay na-impound dahil sa pagiging kolorum. Number 1, obstruction. Number 2 po, kolorum. Dahil hindi naman nila rota yung Quezon Circle po, and then nagdala sila ng pasahero doon. Wala naman silang special permit from LTFRB. So automatic technical kolorum ka, which is already a ground para ma-impound yung sasakyan. Ganito rin ang naging pahayag kanina ni District Director ng Quezon City Police District, Police Brigadier General Red Maranan. Well, unang-una, syempre, yung out of line, yung obstruction, yung pangaharang nila. Titingnan din natin yung mga prangkisa, titingnan natin yung kanilang mga lisensya. Siniguro naman ni Maranan na makikipagtulungan sila sa Land Transportation Office o LTO at LTFRB kaugnay ng mga detalye sa mga naisyuhan ng ticket. Napicture naman yung lahat ng mga jeep na sumama, nakuha yung plate number at saka yung mga personalities. Iimbestigahan natin yan, we will get sufficient evidence and we will file criminal cases against them at yung administrative nature ng kanilang offense sa prangkisa, sa lisensya at doon sa jeep mismo will be endorsed to LTO and LTFRB when it comes to franchise. Dagdag naman ni Chairman Guadis na ipapadala ang mga nasabing jeepney sa impounding area sa Tarlac. For now po, impound muna sila sa may Quezon City Hall sa headquarters po ng PNP, but eventually po they will be surrendered to the LTO po para madala po sa Tarlac sa impounding area. Sa huli nga ay wala na ring nagawa ang Manibela at ayon kay Valbuena nahahanap na lang ng paraan ng grupo kung paano matutubos ang mga na-impound na jeepney. Pag-iipunan na lang namin ito, ganun talaga. Yung mga pang-aabuso, panggigipit na ginagawa po sa atin. Maagang ang tinapos ng grupong Manibela ang kanilang kilos protesta dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City, na ayon kay Marval Buena upang makapagpahinga na rin ang kanyang mga kasamahan na 2 araw na rin puyat dahil sa isinagawa nilang tigil pasada at kilos protesta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang kakaibang educational boat ang umiikot ngayon sa mga coastal area sa probinsya ng Camarines Norte. Nagtuturo ito sa mga bata ng wastong pangangalaga sa mga likas na yamang dagat. Kasama rin sa itinuturo ang pagtatanim ng mga artificial corals na nakatutulong sa pagpaparami ng mga isda. Ito ang balita ni Brian Baldarraje. Natin, hila sa likod, ayusin. Pag wala na pong koral sa iyo, parang wala na rin pong isda ay nahuhuli. Kaya madalas ay wala na rin masyadong nabibiling pagkain. Pangingisda ang hanap buhay ng ama ni Andrea, kaya alam niya ang hirap na nararanasan nito kapag umuuwi na walang dalang huling isda. Madalas din siyang sumasama sa paglaot ng kanyang ama, kaya saksi siya sa kalagayan ng mga koral sa kanilang lugar.
Kwento naman ng batang si Nino, sa madalas niyang paglalangoy sa dagat, nakita niya mismo ang masamang epekto ng basura sa mga corals, kaya naman kusa niya na lamang kinukuha ito. Ang natutunan ko po dito ay magpulot ng basura sa tabing dagat at dito po, para po mapaganda yung kalikasan at may tirahan po ang mga isda. Ilan lamang si Andrea at Nino sa 37 mga bata sa Barangay Salvacion sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte na nahikayat na sumama sa pagsasanay sa educational boat na tinatawag na Bangkarunungan. Ayon kay Artemio Andayan na siyang initiator ng nasabing proyekto, ang naturang educational boat ay iikot sa mga coastal area upang magturo sa mga bata ng wastong pangangalaga sa mga yamang dagat. Isa din sa pangunahing itinuturo sa Bangkarunungan ay ang pagtatanim ng mga artificial corals. 3 years ago, nagkaroon dito ng outbreak ng crown of thorns starfish. At simula noon, patuloy tayo doon sa coral restoration project. At natatandaan mo rin mga mangingisda yung mga kasama natin. Willing sila mag-volunteer. Habang nakasakay sa bangka, 10 araw nasasailalim sa pagsasanay ang mga bata. Bukod pa ang aktwal na pagtatanim ng mga ito ng mga artificial corals. Hindi na ako lumayo. Ang pinakita ko na sa kanila ang kalagayan ng ating coral area. Ano yung pwede maging kalagayan nito kapag hindi tayo umaksyon. But definitely, kinakailangan ang pinakamahalaga, alam ng bata kung bakit ginagawa nila yon. Sunod na sa kanila kapag na-instilla natin sa kabataan yung dahilan kung bakit kinakailangan gawin nila yon, yung mga skills na. Siyempre, yung paglalangoy, pagdadive, pag-breath hold, paano nila madudoble yun. Napakahalaga ng skills na yon sapagkat nagtatanim sila sa ilalim ng dagat, hindi naman sa bangka o sa ibabaw ng dagat. Para naman sa seguridad ng mga bata, binigyan din ni Andaya na mahalaga ang pahintulot ng mga magulang bago ito pumasok sa nasabing programa. Hindi naman mahirap kumbinsihin kasi alam nila unang-una yung mga bata naman marurunong. So ang nag-focus na lang tayo sa kanilang mga lecture tungkol sa disiplina. Bawat sisid ay merong purpose. Laking pasasalamat naman ng komunidad dahil mula ng umpisaan ng naturang programa, unti-unti ay nakita ng mga ito ang malaking pagbabago hindi lamang sa mga bahura kundi sa mga turistang pumupunta sa kanilang lugar. Malaking tulong ito para sa mga turista sapagkat hindi lang po yung pagsasaayos at pagtatanim ng mga corals. Plano namin na maging sanctuary yung area na yan para kung saan makita ng mga turista kung gaano kaganda yung area ng ating coral reef. Pinatunayan lamang ng mga bata dito sa Barangay Salvacion sa probinsya ng Camarines Norte na hindi basehan ng edad para magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating mga yamang tubig, kundi tunay na pagmamahal sa mga susunod na henerasyon na makikinabang ng ating mga likas na yamang dagat. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Shoutout po at salamat kina Kyler Shan, si Rolando Cadiz, si Rod Calara, kayo din po kay Sanvi Tiliado Cabanting, kay Richelle Paluto at kay Warshak Beleza o Belyeza. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 17:7 na nagsasabi, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.